gabi, talagang pagod. Medyo nagpahinga ako sa bahay. Alas 12 ko na ito binuo. Kaya anong oras na ako nakatulog, mga kapatid. Kasi pagod din. Ang hirap din, mga kapatid. Pagod kasi ang ganda ng sound system nila doon. Ganda sound system. May mga pailaw pa. Yung nga lang, ramdam ko yung ilaw. Ang init. Sobra. Pero okay lang yan. Okay lang na mainit doon kaysa doon sa isa. Amen. At binuo na po itong mensaheng ito. At ito po yung kinalabasan. Chain breaker. Tapos may nag-send po, mga kapatid, sa GC namin sa Sowers. Kasi may krusada sila sa linggo. Ano po? 30. Ako sana ang papangaralin. Kaso sabi ko ay hindi pwede kasi paalis na po kami. Linggo, mga kabataan. Linggo ng hapon po tayo aalis. Maganda yung lugar po natin doon. So nagpasa po, mga kapatid, at alam niyo po ba yung pinaka-tema ng magiging krusada sa linggo? Ito rin po, chain breaker. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na alam ko na ang mensaheng ito ay mensahe po ng ating Panginoon. Muli purihin natin ang ating Diyos. Amen. At sinong handa, mga kapatid, na matanggal ang mga tanikala sa kanila ngayon, mga kapatid? So ang sabi po dito natin kukunin sa Acts o sa Gawa, chapter 16, verse 26. Walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So alam natin kung kaninong istorya po yan, mga kapatid. Amen. At maganda po yan na istorya at mapapulutan po natin ng mga mensahe na magpapalakas po sa ating pananampalataya. So lately, mga kapatid, talagang medyo ramdam ko yung struggle ng church. At ramdam ko rin sa aking sarili, mga kapatid, talagang sabay-sabay laban-laban At ito yung mga katanungan na lumabas. And, sino dito yung nape-pressure? Ngayon, naramdam kayo ni Lord. Ramdam kayo ng ating Panginoon. Nape-pressure. Masunod, sino dito yung hopeless. Wala nang panigarilyo, wala nang hope. Hopeless, mga kapatid. Talagang parang nawawala ng pag-asa. At feeling discouraged. Sino di-discourage na dito, mga kapatid? Parang ayaw nyo nang maglingkod kasi parang wala naman nangyayari. Amen. Yan yung mga katanungan po sa atin na lately na nararamdaman ko na parang dumadaan tayo sa ganitong dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon ng church na ang bawat isa sa atin may sarili-sariling pressure. Buti kong pressure cooker Pagkatapos ng pressure cooker, pwede ka na kumain. Hindi. Pero yung sa damdamin, sa pananampalataya, sa buhay, talagang ramdam po ito, ramdam. Kasi isa namang espiritu natin. Nararamdaman po yan. At ang ating Panginoon, ramdam din po kayo ng ating Panginoon yung pressure na meron kayo, yung parang hopelessness na nasa sa atin, yung discouragement na nararamdaman natin. Lahat po tayo dumadaan po sa ganitong sitwasyon. Merong dumadaan, merong dumaan na, at merong dadaan pa. Past, present, and future. Merong mga ganyang bagay sa ating buhay, kahit hindi mananampalataya, dumadaan po tayo sa ganitong pagsubok ng buhay. At sa mga mananampalataya, dumadaan po tayo sa mga ganitong pagsubok ng pananampalataya. So, may mga pagkakataon po, mga kaibigan, mga kapatid, na pagkagising natin, sino nakaranas ng ganyan? Pagkagising po natin, ramdam natin na parang punong-puno po tayo ng ganitong bagay. Kagigising ko lang, parang na-pressured na agad ako. Kagigising ko lang, parang wala na agad pag-asa. Di ba dapat ang umaga, punong-puno ng pag-asa, pero may mga panahon, may mga sitwasyon, may mga oras at may mga araw na pagkagising natin, ito agad yung mga nararamdaman natin. Mga ambigat, ayan, tama, ambigat. Lambot na lambot tayo. At minsan naman, pagkagising natin, punong-puno na agad ng katanungan ng isipan po natin. Hindi ka pa nakakabangon, may tanong ka na agad. Di ba? Sino ang nakakaranas ng ganyan? Lord, paano na ito? Kagigising, kamumulat mo pa lang, hindi ka pa nagpe-pray, nagtatanong ka na agad. Amen?
At meron din mga panahon, mga kapatid, na ramdam natin na parang nalulumbay po tayo. Di ba? Lumbay na lumbay tayo na parang wala tayong energy, wala po tayong lakas, parang wala tayong kagalakan, kasiyahan na nararamdaman pagkagising pa lang po natin. And marami pong mga pagkakataon na kapag ganito yung nararamdaman po natin, may mga pagkakataon na kapag yung pressured, yung pagiging hopeless, yung pagkakaroon ng discouragement, ay nagkakaroon ng nililimitahan po yung ating buhay o nililimitahan po yung ating pananampalataya at magagawa sa panahong ito. At mahirap po yan kapag tayo ay limitado para tayong mga nakatanikala. Tama po ba? Amen. Pag may ganito tayong pakiramdam, parang hindi tayo makabuelo. Tama po ba? Hindi tayo makabuelo, hindi tayo maka-full blast, hindi tayo talagang makakilos ng parang, yung parang batang-bata ka, kaya mong gawin lahat. Pero pag yung mga ganito, parang wala kang lakas, limitado ka, parang bawat galaw mo ay, merong bilang. Ay, nakakatamad ng buhay. Lalo na, lalagyan tayo ng ganitong panahon, yung gloomy vibes. Yung gloomy, yung parang malamlam. Sinapanahan tayo ng panahon. Talagang yung mga mahilig mag-emote, mag-i-emote talaga. Yung mga mahilig mahilig yung lumaki sa soap opera, talagang nararamdaman. Grabe naman ang buhay. Isama ang panahon. Nakikibibes pa dun sa kalungkutan mo. Pwede pa makisama sa kagalakan, pero makisama sa kalungkutan. Pero alam natin mga kapatid, sa mga ganitong sitwasyon, maraming factors kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganitong bagay. Dahil sa mga sitwasyon ng buhay natin, sa mga pinagdaraanan po natin, sa mga isipin, sa hinaharap, maraming factors na pwedeng panggalingan yung mga ganitong bagay. Pero nandito ako mga kapatid para sabihin po sa inyo na yung mga ganitong sitwasyon ng buhay natin ay dumadaan lang po lang. Dumadaan lang po yan Hindi po yan nananatili at wag po tayong manatili sa ganitong sitwasyon ng buhay po natin. Wag tayong malibang. Minsan kasi mayroong mga nalilibang na tao na nape-pressure na nga sila, nagiging hopeless na nga sila, nagkakaroon na nga sila ng discouragement, tinatambayan pa. Amen? Ang hirap kaya nung feeling limited. Tapos ang gagawin mo, tatambayan mo pa. Kapatid, kasi ang mga ganyang sitwasyon, dinadaanan lang po yan. Sabihin niyo po sa inyo mga katabi, dinadaanan lang. Dinadaanan lang po yan mga kapatid. Kasi mas lalo na tayo mga mananampalataya, huwag po natin kakalimutan na ang Diyos ay kayang-kayang magbigay ng kagalakan sa kalagitnaan ng kalungkutan. Yan po ang ating Panginoon. Minsan, ang hirap hanapin ng kagalakan. Kaya yung may kanta, bakit ba may panahon? Ang hirap umawi. Paborito ni Brother Darwin. Pero yung kanta, parang hindi yata siya paborito. Hindi. Ramdam mo, pag kumakanta si Brother Darwin, talagang gusto niyang yung galing sa puso niya. Talaga yung kinakanta niya mga kapatid kasi alam niyo naman yung status ni Brother Darwin. Talagang gusto niyang ilabas yung yung kanyang pagpupuri. At may mga ganyang sitwasyon po sa buhay po natin mga kapatid na kahit alam natin na may kagalakan na dulot ang ating Panginoon, parang ang hirap hanapin. Amen. Amen? Parang ang hirap hanapin ng kaligayahan, ng kagalakan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya isa sa mga kailangan po natin gawin, huwag po nating tambayan at hindi po talaga natin makikita ang kagalakan na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Yung mga kasagutan sa ating mga panalangin kapag titigil tayo sa isang negative o isa sa malungkot na buhay natin, mahihirapan po tayo dyan. Kailangan sa ating mga mananampalataya, dinadaanan lang po yung mga ganitong sitwasyon.
Tama po ba mga kapatid? Sino nag-i-enjoy na sila malungkot? Sino nag-i-enjoy na sila may problema? Sino nag-i-enjoy na sila po ay merong mga kapagsubukan, kahirapan, nasasaktan? Sino nag-i-enjoy pag nasasaktan? Sasabihin nila, immune na po ako, pastor. Grabe. Napaka-emotional. Grabe ka mag-emote. O ganyan. Amen. Pero ito, yung pinag-usapan po natin. Di ba pinag-usapan natin si Paul and Silas? Minsan, dumadaan lang po sa atin yung mga kwentong ito kasi alam na natin yung istorya. Pero kung bibigyan po natin ng detalye, kung bibigyan po natin ng detalye, yung kwento ni Paul and Silas, mas malalim pa pala at may mas malalim pa pala tayong pwedeng matutunan sa kwento pong ito. So, si Paul and Silas, sila po ay isang pwedeng maging modelo ng ating pananampalataya. Bagaman sila po ay nasa mahirap na sitwasyon, kaya nilang lumapit at magkaroon ng kagalakan galing sa ating Panginoon. So si Paul and Silas, ito po yung dalawang alagad. Marami na pong nakakaalam ng kwento po nila na sila po ay nagmimisyon, nangangaral ng salita ng ating Panginoon. Ngunit kailangan po nating maintindihan ang mga iba't ibang bagay o iba't ibang senaryo sa kwentong ito. Meron akong bibigyang dalawang bagay. Unang-una, bakit po ba nakulong si Pablo at si Silas? Bakit po sila nakulong? Bible quiz. Bible quiz. Bakit sila nakulong? Pastor, kasi ang alam ko lang dyan, yung kanta Paul and Silas, yun lang alam ko dyan eh. Pero si Paul and Silas, bago sila bigyan ng kanta, mayroong dahilan kung bakit sila nasa kulungan. Yan po ay nasa Acts chapter 16. Sabi po dito, isang araw, sila Pablo po ito, na kami papunta sa Puok Dalanginan, papunta sila sa Dalanginan. Ibig sabihin, magpe-pray po sila. Nasalubong namin ng isang batang babaeng hanipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya ay nakakapanghula. Yung mga manghuhula pala. Ayusin niyo yung panghula niyo, baka galing sa ibang espiritu. Ano po? Sabi doon, malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Ibig sabihin, yung batang ito may sanib. At yung sanib na yun, pinagkakakitaan naman ng mga taong nag-aalaga dun sa bata. Kaya pwede palang alagaan yung masamang espiritu. Amen? 17. Sundan niya kami, ni na Pablo, at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Tama naman, pinoproclaim po nung may sanib. nung batang na-possess, mga kapatid, o may possess na masamang espiritu. Tingnan mo dito, mga kapatid, kilala po ng masamang espiritu ang tao ng ating Diyos. Ano po? Kaya siguro, sana naman, mga kapatid, kilala po tayo ng mga demonyo. Ay, yan po yung naglilingkod sa ating Diyos. Baka pag nakasalubong tayo ng may mga ganyan na alihan ng masamang espiritu, ay, best friend, kamusta ka na? Wow! Baka batiin pa tayo, ayun, mga kapatid. Re-rebuke kayo, magkasama tayo kanina. Sabay tayong may ginagawa kanina. Katatapos mo lang. Diba? Mahirap po yung ganyan, ano? Pero ito, makita po natin na yung tunay na naglilingkod, tunay na alagad, sumusunod sa ating Panginoon, sila po'y kahit ang mga demonyo, kilala sila. Hindi lang ang ating Panginoon, kundi yung mga lingkod ng ating Panginoon ay kinikilala rin po ng mga masasamang espiritu. At ang sabi po dito, yung masamang espiritu na nandun sa dalagita, ang sabi po dyan, sa batang babae, ang sabi po dyan, ipinoproclaim po sila Pablo at Silas na sila'y tao ng ating Panginoon.
Ayun, meron na silang pre-advertisement. Ano? O ito, pag nag-Bible study sa inyo, tama yung tinuturo nito. Parang ganyan eh, pre-advertisement. Kaya sabi po dyan, yung babae yan, sumisigaw pa. Hindi basta sinasabi, kundi sumisigaw. Paulit-ulit na sinasabi. At sabi dito, marami ng araw na ginagawa yun, kaya't nainis na si Pablo. Paulit-ulit ba naman? Ano po? Tapos alam yan ni Pablo at Silas na may karga. May sabi po yun. Ang sabi dyan, nainis na si Pablo, kaya hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, inuutusan ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan. At noon din ay lumabas ang Espiritu. Tingnan natin yung ibang anggulo ng kwentong ito, mga kapatid. Wala namang problema sa ginagawa ng babae, di ba? Pinoproclaim nga eh. Ina-advertise nga kayo eh. Ito, mag-Bible study yan. Ayos yan, ayos yan. Maganda, tama ang katuruanan. Galing sa Panginoon ang turunan. Pero paulit-ulit na ginagawa yun. Isa sa napansin ko dito, mga kapatid. Kaya sinaway ito ni Pablo. Hindi lang basta nainis si Pablo. Kundi may nakita si Pablo, mga kapatid, na isang bagay na pwede po nilang ikasira. May naisip kayo? May isang bagay na nakita po si Pablo. Sa akin lang ha. Pero alam ko, mga kapatid, siguro ito rin sa isa. Ano po? Magkaroon sila ng pride. Magkaroon sila ng kayabangan. Kasi iba na yung nagpo-proclaim sa kanila eh. Tinata sila, ito mga tao ng Diyos. Diba? Parang pinupuri sila. Sinasabi sa mga tao, ito tao ng ating Panginoon. Gumagawa yan ng himala. Kaya na gumawa, kaya na magpagaling, pero kasi pinoproclaim po na nasa kanila ang ating Panginoon na to the point na pwede po itong maipagyabang ni Paul and Silas. Kasi yung karunungan na meron tayo, yung kapangyarihan na meron tayo, hindi po natin ito pwedeng ipagyabang dahil ang mga bagay na ito ay pinagkaloob lang po sa atin ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan natin yung ibang anggulo ng istoryang ito, isa sa kinainisan niyan, siguro ni Pablo, ay yung mga ganung bagay na silang naitataas kaysa sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa buhay po natin, hallelujah, minsan may mga pagkakataon po sa buhay natin na merong hindi tayo kapananampalataya na talagang humahanga din sa pananampalataya natin. Huwag nawa na yung paghanga sa pananampalataya natin ay ikataas ng ating o ikalaki ng ating ulo. Stay humble. Amen. Ang sabi nga ng Biblia, mga kapatid, yung nagpapakababa ang siyang itinataas ng ating Panginoon. At ang sabi diyan ng ating Panginoon sa mga Pariseyo na kuhanan nila ang kanilang gantimpala. Kaya kapag tayo ay nagmamataas, nakuha mo na yung iyong gantimpala. Claim mo na eh. Kinuha mo na yung papuri ng iba. Kaysa punta ang papuri sa ating Panginoon. At alam ko siguro, sa isang bagay kung bakit nainis si Pablo, mga kapatid, paulit-ulit ba naman? Nakakarindi rin, mga kapatid. At ayaw nan, mga kapatid, nila Pablo at Silas na sila ang maitaas. Ang gusto nan ay ang ating Panginoon ang maitaas. Kasi alam yung introduction sa kanya, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Sinasabi sa Africa, a man of God. Nakikinig Diyos, the man of God. Hindi all the time man of God tayo kasi nagkakamali tayo eh. Nagkakaroon tayo ng pagkukulang. Mahirap mag-claim na tayo ay man of God. Walang problema. Basta yung ating sarili ay ayos. Pero hindi all the time man of God tayo. Nasa atin pa rin kasi yung free will na nagkakasala po tayo, yung mga desisyon na mali, nasa sa atin pa rin yun eh. Kaya kailangan magpasubmit po tayo sa ating Panginoon. At wag po nating tanggapin ang mga ganitong mga parangal na parang ang itinataas ay tayo at hindi ang ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po dyan, inutusan nasura na, nainis na si Pablo at pinalayas. Yari baga? Layas, lumabas. Sabi niyan, lugi.
Kaya sabi po dito sa kasunod, nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pagkakakitaan, ayan na, sinunggaban nila sina Pablo at sila'y kinalagkad. Gigil na gigil. Galit na galit. Ano po? Sayang ang pera. Ano, wala nang makukuha ng pera. Sayang, nawalan sila ng source of income. Kinalagkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. At ang sabi po dyan, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo. Wala naman panggugulo ang ginawa kung titingnan natin yung istorya. Hindi naman nanggugulo sila eh. Sila nga ang ginugulo. Sila nga yung ginugulo ng babae, sigaw ng sigaw. Binaligtad. Sabi diyan, nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga tinuturo nila. Galit na galit, ano? Pinaratangan ng mali. Nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinaghagupit. Talagang gigil na gigil, galit na galit po kay na Paul and Silas. Sila po ay na-victim ng fake news. Na-fake news sila. Kaya sabi sa 23, pagkatapos, ano kanina? Hinubaran, hinagupit, hindi pa hinagupit. Pagkatapos, hinampas pa ulit ng paulit-ulit. Sila'y binilanggo at pinabantayan ng mabuti. Grabe na yung... Walang kaabog-abog. Wala ka namang ginagawang masama. Bigla ka na lang bubugbugin ng taong bayan. Hahagupitin. Amen. At pangalawang istorya mga kapatid doon, nasa maximum security sila. Binabantayang maigi. Binabantayang maigi. Binartolina. Sabi niya na maximum security sila. Sabi dito, sa sumunod, pinasok sila sa bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. At inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Talagang hindi makakalis. Ang sabi po dito, kaloob-looban. Wala pa po nun, hindi pa uso ang kuryente nun. Ibig sabihin, madilim yung lugar na yan. Mainit, walang electric pa nun, wala doon walang ventilation. Ano po? So, sa kaloob-looban ng bilangguan, mainit, madilim. Makikita po natin dito. So, sa dalawang ito, may dalawang bagay tayong nakita na hindi maganda sa kalagayan ni Pablo at ni Silas. Makikita po natin dito na kahit pala tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, may mga pagkakataon pa rin na makakaranas po tayo ng kapagsubukan, kalungkutan at kahirapan. May nakita ba kayong maling ginawa ni Paul and Silas? Wala, di ba? Nagpalayas pa nga ng masamang espiritu. Nakatulong pa nga sila. Pero bakit ganito? Ang naging resulta, pahirap. Amen? Sa pananampalataya talaga minsan, ang hirap, ang hirap nawain ng pamamaraan ng ating Panginoon, ng isipan ng ating Panginoon. Sumusunod naman tayo ng ayos, bakit gayon? Sabi sa Sariaya pa, gayon. Di ba? Wala naman tayong ginagawang masama. Sumusunod naman tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit tayo ay dumadaan, nakakaranas ng kapagsubukan, kalungkutan at kahirapan? Hindi lamang pagsubok, kundi mahihirap na pagsubok. Ang krimen po nila, nagpalayas lang ng masamang espiritu. Kaya mahirap yung marriage. Saka yung sentence sa kanila, yung hatol sa kanila, pang sobrang yung parang na, Extreme. extreme, enemy of the, ang sabi yun?
Enemy of the states. Talagang kaaway na ng ng bayan, ng lipunan. Ito yung dapat maging aral po, na dapat maging aral sa atin. Si Pablo at si Silas, ang sabi po dyan, kailangan natin maunawaan si Paul and Silas, sila po ay walang ginawang mali. Pero sila po ay kinaladkad, pinararangan ng mali, sinaktan ng mga tao, hindi lang basta isang tao, kundi mga tao. Taong bayan ang nanakit sa kanila. Sila hinubaran, hinagupit, hinampas ng paulit-ulit, dahil lamang sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon, naranasan nila yung mga ganitong bagay. Di ba parang kabaliktaran? Kasi ang iniisip natin, kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, hindi tayo pahihirapan. Hindi tayo dadaan sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Hindi tayo padadaarin sa mga bagay na ikasasakit po natin. Pero dito mga kapatid, bagamat mga tao sila ng ating Panginoon, alagad ng ating Diyos na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, sila po'y kinaladkad, pinaratangan ng mali, sinaktan, hinubaran, talagang hinagupit, hinampas ng paulit-ulit. At ang sabi dyan, yung pinaka-worst, nilagay po sila sa kaloob-looban na nakatanikala at mayroon pang mabigat na bagay o kahoy sa kanilang mga paa para hindi po sila makaalis. Sino po kayang subukan o gustong subukan ang ginawa po kina Pablo at Silas? Yung kaladkarin ay talagang kaladkarin. Sabi dyan, kinaladkad sila sa liwasang papunta sa gitna ng bayan, kabayanan. Kinaladkad po sila. Sa kaladkad pa lang, masakit na. Hindi lang yun ang kanilang kinaladkad, tapos mali. Yung sinasabi sa kanila, ay fitness po yan. Ano sabi dyan, pinagbubugbog ng taong bayan. Sino dito ang kayang kayang i-bear o kayang kayang danasin. Kayang danasin yung dinanas ni Paul and Silas. Patay ako po'y matanda na, hindi nyo na dapat ginagayaan. Senior na kami. Yung mga bata-bata na lang. Kaladkad na yun, laglagan lang. Yung high blood din yung ating mga thunder, sa high blood din na yan. Kinakaladkad pa lang. Nasa kulungan, tigas na. Nasa kulungan ay tigas na. Yari. So, mahirap kung tayo ang nasa kalagayan po ni Paul and Silas. Sila Paul and Silas kayo natutuwa dun sa nangyari sa kanila? Sa palagay niyo po? Nakakatuwa kaya po yung pinagdaanan ni Paul and Silas? Sa palagay niyo po sila'y nakangiti pa kaya? Habang inahampas, sinahagupit? Ikaw dito, kung ikaw, baka nakaganti ka na. Nakaganti na, hindi ako dapat ganyan Talagang mapapalaban ka na Kung hindi ka mapalaban ng suntukan, ay na lang, verbal na lang ang labanan. Makabawi man lang kahit kaunti yan. Wala ka namang kasalanan Grabe yung ginawa sa kina Pablo at Silas. Kung ilalagay po natin yung sarili natin sa kalagayan nila Paul and Silas, ano kaya magiging emotion natin? Ano kaya magiging reaction po natin, mga kapatid? Baka baka yung iba dito isumpa na si Lord. Ganito pala yung pagiging Kristiyano. Ganito pala yung pagsamba. Ganito pala yung pagsunod sa Panginoon. Kala ko okay. Bakit ganito? Mahirap pala. Sobrang hirap. Hindi lang basta mahirap. Mahirap na mahirap pala. Nahimik na lang sila. Pero ito yung magandang halimbawa, mga kaibigan, mga kapatid, na taliwas po sa gagawin ng iba yung ginawa po nila.
Paul and Silas. Kung sa atin talagang maghihiganti tayo, maghihimutok tayo eh. Ang dami nating iniisip na talagang umiikot na yung isipan natin. Yari kayo sa akin, pag ako'y nakapunta ng Sariaya, magtatawag ako ng mga tao doon. Nagantihan ko kayo. Nahanap ako ng mga tropa doon, tatambangan ko kayo. Nabi ko na lahat ng mga siraulo doon, lalagay ko doon. Sama-sama na tayo, bahala na tayo lahat dyan. Patay kung patay. Iisipan natin, makaganti man lang, makakurot man lang kahit isa. Pero iba po yung ginawa ni Paul and Silas. Amen? Ang sabi po nila Paul and Silas, sila po ay nasa kulungan na. Kung sa atin yun talagang magka-body. Talagang ang sakit na nararamdaman ko eh. Akala niyo mga kapatid, sila Paul and Silas, sigurado ito. May mga bugbog talaga ito mga kapatid. Pero anong ginawa po ni Paul and Silas? Nang maghahating gabi na, nag-overnight pa. Nanay Liling, nag-overnight. Nag-overnight. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng himno sa Diyos at nakikinig ang mga ibang mga bilanggo. Ibig sabihin, maganda yung boses ni Paul and Silas, may nakikinig eh. Ano po? Nag-overnight sila. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, amen, nakuha pa nila itong gawin. Tandaan po natin, duguan yan. Duguan yan si Pablo at si Silas. May mga sugat po yan. May mga pasa yan. May mga bukol yan. Baka gutay-gutay yung kanilang mga damit. Yung kanilang buhok ay gulo-gulo. Kasi hindi naman lahat susuntok. Yung iba mananabulot eh. Nakagigil ka. Di ba lahat po mga kapatid ay naranasan po nila lahat ng sakit, physical at emosyonal, nandyan po yung sakit. Pero titingnan po natin mga kapatid, yung ginawa po ni Paul and Silas, nag-overnight pa. Ako, half night pala ito. Hindi, overnight ang kwento nito. Kung idediretso po natin, overnight po talaga ito. Yung ginawa po nila. At yung pagpupuri, yung pananalangin, yung pag-aawitan nila Paul and Silas, masasabi po natin hindi mababaw na pagpupuri yung ginawa nila dito. Amen? Hindi basta-basta nagkantahan lang sila. Hindi basta-basta sila po ay nanalangin. Hindi po sila basta-basta nagpuri lang sa ating Panginoon ng isang mababaw na panalangin, na isang mababaw na pagpupuri. Hindi ako magpupuri ng mababaw pag nakasaktan ako ng sobra. Amen? Talagang yung iyak ko, hindi yun parang iyak na napilitan. Talagang iiyak ako. Wala ko, sama na yung sakit doon sa iyak. Kasi yung sakit eh. Talagang mahirapan ka. Kaya makikita po natin dito, yung ginawa po ni Paul and Silas na pagpupuri at pagsamba, pag-awit sa ating Panginoon, hindi po ito mababaw na pagpupuri na ginawa ni Paul and Silas. Lumabas po yung tunay na pagpupuri. Yan po yung magandang bagay. Kapag tayo po ay nasasaktan, nasa isang mahirap na sitwasyon, mga kapatid, tayo ay nasusugatan, tayo ay nagkakaroon ng mahirap, mga kapatid, na damdamin, dito po maganda yung magpuri at sumamba. Ito yung pinakamagandang time para umawit sa ating Panginoon. Ito yung pinakamagandang time para manalangin po tayo sa ating Diyos. Kasi sa mga ganitong sitwasyon, hallelujah, ng buhay po natin, lumalabas po ang tunay na pagsamba at pagpupuri natin sa ating Panginoon. Lumalabas ang tunay na pagpupuri sa sitwasyon na tayo po ay nahihirapan. Kasi dyan yung makikita yung tunay na intensyon ng pagsamba natin sa ating Panginoon, ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi may mga tao, kapag nasasaktan na, umaalis na sa pananampalataya. Sana tayo yung tao, mga kapatid, na habang nasasaktan, mas lalong lumalapit sa ating Panginoon, mas lalong nagtataas ng kamay sa ating Panginoon, at mas lalong umiiyak na malalim sa ating Panginoon. Kasi sa mga mahihirap na sitwasyon, dyan po lumalabas yung tunay na intensyon ng ating paglilingkod. Sa mga sitwasyon na tayo po ay nasasaktan, sa mga sitwasyon na ang Diyos lang
ang ating tanging saklolo at matatakbuhan, hindi pwedeng limitahan ang pagpupuri na gagawin natin. Hindi pwedeng limitahan ng tao ang taong nagpupuri sa Diyos na nandito sa ganitong sitwasyon. Kaya makikita nyo mga kapatid, yung taong talagang dumadaan sa mahihirap na sitwasyon, sila yung malalakas umiyak. Sila yung grabing umiyak mga kapatid. Sila yung grabing sumigaw ng pagpupuri. Sila yung grabing pumalakpak ng pagpupuri. Ganyan po talaga yan mga kapatid. Kasi ang tao mga kapatid, hallelujah, ang taong nagpupuri sa ating Panginoon, na ang Diyos lang talaga ang kanyang inaasahan, diyan mo makikita yung taong nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng limitahan ang pagpupuri ng isang taong ang Diyos lamang ang kanyang pag-asa. Amen? Niniwala ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Na yung pagpupuri ng isang tao ay nakabase sa kanyang sitwasyon. Amen. Kung paano siya tinulungan, kung paano siya iniligtas ng ating Panginoon. Kaya iba't iba po tayo ng klase ng pagpupuri dito. Pag medyo social tayo, ay wala itong pinagdaraan. Medyo mahina ang palakpak. Pero kita mo dyan, yung malalakas ang sigaw, malalakas ang palakpak, ay grabe yung pinagdaraanan nito. Talagang sumisigaw sa ating Panginoon. Amen. At kilala natin si David. Si David, mga kapatid, dumaan siya sa iba't ibang gera bago mapunta sa kanya yung tabernakel. Ano po? Kinongker po yan. Ang dami mga naging hindrance kung bakit hindi napunta sa Israel ang kaban ng tiba ng ating Panginoon. Pero nung dumating, mga kapatid, ang pagkakataon na nasa kanila na ang tabernakulo, mga kapatid, ang ark. Kasi yung Ark of the Covenant, sa Old Testament, yan po yung nagsisimbolize ng banal na Espiritu. Diyan po kasi bumababa yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. Once a year, diyan bumababa ang banal na Espiritu. At nung malaman po mga kapatid ni David na mapapapunta na po sa kanila ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, yung pinapanahanan ng banal na Espiritu, grabe yung tuwa po ni David. Amen? Kaya, may narinig tayo, dance like David dance. Amen. Sumayaw ng katulad ng pagpupuri, sayaw ni David. Amen. Hindi yung tatay mo, hindi si tatay David. Hindi si David na nasa Biblia. Amen. Si David, mga kapatid, nung ma-realize niya na nandito na ang presensya ng ating Panginoon, makakasama na natin, makakapiling na natin ang presensya ng Diyos. Ang sabi ni David, ang sabi ng kwento, mga kapatid, si David po ay nagsasayaw sa tuwa, sa kagalakan. Ang sabi po dito, nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. Amen. Kasi nandyan na yung saklolo. Nandyan na ang ating Panginoon. Nandyan na ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Kaya si David, bagamat siya po ay hari, hinubad niya po yung kanyang paghahari at ipinakita niya sa ating Panginoon, Lord, bagamat ako'y hari, alipin mo ako na nagpupuri at nagagala sa pag-iyong pagdating. Kaya sa tuwing nandito tayo sa pananambahan ng ating Panginoon, hingin po natin ang banal na Espiritu ng ating Diyos. Kasi alam mga kapatid, yung Espiritu natin, hallelujah, pag nararamdaman ng Espiritu natin na nandito ang Espiritu ng ating Diyos, yung Espiritu natin, hindi yan napipigilan Kaya nagalaw po yung ating katawan. Voluntarily, nagtataas tayo ng kamay. Kasi yung Espiritu na nasa sa atin, mga kapatid, yan ay konektado sa ating Panginoon. Na once na konektado tayo sa ating Panginoon, hindi natin mapipigilan ang ating pagsigaw, hindi natin mapipigilan ang ating pagsamba, hindi natin mapipigilan ang ating pagpupuri, dahil may Espiritu tayo ng ating Diyos na gustong magpuri sa ating Panginoon. Kaya hindi mo pwedeng limitahan ang tao. Hindi mo pwedeng limitahan ang isang mananampalataya na hanggang ganyan lang ang pagpupuri mo. Walang ganon sa Biblia. Amen. Ang taong nagpupuri sa ating Panginoon ng buong puso, ibinibigay niya ang lahat. Katulad ni David, mga kapatid, na buong lakas niyang ibinigay ang kanyang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Alam natin yan, maraming komplikasyon pa, marami pang
mga discussion po dyan. Kasi yung asawa niya hindi natuwa sa pagpupuri niya. Si Michael kasi. Pero ang sabi po nung kinumpronta siya ng kanyang asawa, si Michael. Nasabi niya, nandiyan na yung hari na nagsasasayaw sa harapan ng kanyang mga alipin. Ang kaaway, ayaw niya pong nagpupuri tayo. Tandaan niyo po yan, ang kaaway, ayaw niya na nagtataas tayo ng kamay. Ang kaaway, ayaw niya na tayo ay sumisigaw ng pagsamba. Ang kaaway, ayaw na nung pumapalakpak tayo, nang tumatalon tayo sa pagpupuri. Ayaw yan ng kaaway. Kaya ang gagawin ng kaaway, tutuyain po tayo. Nagtataas ka na naman ng kamay, nagtatatalong ka na naman, may rayuma ka na. Wala. Stroke na yung kabila mong kamay. Tinataas mo ba yan? Magpahinga ka na lang. Huwag ka nang sumigaw, maha-high blood ka. Ayaw kasi ng kaaway, mga kapatid, na tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Kasi once, mga kapatid, na igalaw mo na ang iyong katawan sa pagpupuri ng ating Panginoon, nagdedire-diretso na yan para yung makinang pinapainit, mga kapatid. Hallelujah! Na kapag nandiyan na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon, once na nakatap na tayo sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, hindi mo na alam ang iyong ginagawang pagpupuri. Kaya yung iba napupuspos, tumatalon, merong natutumba, merong umiiyak, merong nagtataas ng kamay dahil hindi na nila kaya, mga kapatid, i-contain ang Espiritu ng ating Panginoon, at walang taong pwedeng makakontain ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Yes. Thank you, Lord. Amen. Kaya sabi po dito, mga kapatid, bagamat siya'y tinuya ng kanyang asawa, si David, sa kanyang pagpupuri na para sa ating Panginoon, tinuya siya. Anong sabi po dito ni David? Sumagot si David, ginawa ko yun upang parangalan ang Panginoon, at patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan ang Panginoon. Ang sabi ni David, hindi ako titigil. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ako titigil. Magpupuri ako, sasamba ako, magtataas ako ng kamay, tatalon ako, tatakbo ako para sa ating Panginoon. Walang makakapigil sa akin kahit hari pa ako. Amen. Hallelujah. At hindi lang basta yan ang sinabi ni David, mga kapatid. At gagawa pa ako ng mas masahol dito. Amen. Akala mo the best na yon? Hindi pa! May gagawin pa ako na mas ikakaasar mo, kaaway! Hallelujah! Akala mo hanggang dyan lang yung sigaw ko? Akala mo hanggang dyan lang ang pag-iyak ko? Akala mo hanggang dyan lang aking palakpak? Hindi pa yan. Meron pa akong mas gagawin dyan na ikagagalit mo, na ikatutuwa ng aking Panginoon. Kaya sa atin, mga kapatid, hallelujah, kung magpuri tayo, talagang ibigay natin ang buong lakas natin sa ating Panginoon. Huwag kang hayaan na para kang may tanikala, na hindi mo maitaas ang iyong kamay, na hindi mo mabagkas ang pagpupuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, worship is not something you can teach. Amen. Hallelujah. Yung pagsamba, hindi po yan na ituturo. Ang pagsamba, mga kapatid, ito'y personal na komunikasyon natin sa ating Panginoon. Kung gaano naging kabuti ang Diyos sa buhay natin. Kung paano tayo naging, hallelujah, nakaramdam, nakaranas, nakagalakan sa ating Panginoon. Diyan po yan magta-translate. Amen. Pusang na ako. Kaya yung taong nahihirapan sa pagpupuri, baka hindi pa niya talaga ma-encounter ang ating Panginoon. Baka hindi pa all-in siya sa ating Panginoon, na akala niya ang pagpupuri ay sa pagpalakpak lang ng kamay. Na akala niya ang pagpupuri ay sa pagtaas lang ng kamay. Akala niya ang pagpupuri ay sa pagsigaw lang, sa pagluha lang. May mas malalim pa po, mga kapatid, na meaning ang worship. Ito po ay komunikasyon natin sa ating Panginoon. Konektado dapat tayo sa ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay sumasamba, nagpupuri sa ating Panginoon, hayaan na lagi po tayong nakatap sa presensya ng ating Panginoon upang maramdaman natin ang kapangyarihan ng ating Diyos.
Kaya sabi po dito mga kapatid sa mga verses na ito, oh, magsiparito kayo. Tayo magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Sa English, let's shout from the rooftop. Yun po yung sinabi dyan mga kapatid. Hindi lang basta tayo ay sisigaw, kundi talagang ipoproclaim po natin ang kapurihan ng ating Panginoon. Iaawitan natin ang ating Diyos na hindi tayo nahihiya. Amen. Minsan kasi nahihiya ang tao, nagtataas ng kamay. Patay, hindi ako naligo. Kawawa katabi ko. Sa pagpupuri pa ako. Huwag kang mag-alala. Kung yung katabi mo'y nagpupuri din, hindi ka naaamoy na. Kala niya napuspos na, nahilo lang pala. Sa katabi. Hindi mga kapatid, huwag po nating ikahiya yung nararapat na pagsamba, ibigay po natin yan sa ating Panginoon. Deserve ng ating Panginoon ang pagsamba natin. Deserve ng ating Panginoon ang ating pagpupuri. Deserve ng Panginoon ang ating kalakasan kasi siya ang may gawa ng bagay na yan. Siya ang nagbigay ng lahat ng mga bagay na yan. Kaya sabi po dito, magsiparito tayo, magpuri, mag-awitan tayo, magkaingay na may kagalakan, hindi basta ingay, kundi kagalakan mga kapatid. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat, tayo magkaingay ng may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Hallelujah. Hayaan mga kapatid, yung ating pagsamba. Hayaan yung ating pagpupuri mga kapatid, ang siyang magbukas ng kalangitan. Amen. Let our praise open the heavens. Kaya po natin yan mga kapatid. Hallelujah, yung mga tunay na pagsamba na ginagawa natin sa ating Panginoon, kaya yung magbukas ng langit at magbaba ng presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano po yung naging resulta mga kapatid ng pagpupuri na ginawa ni Pablo at Silas? Sabi po sa sunod na verse, at biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig. Agad at nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikalak ng bawat isa. Amen. Praise God. Yan po yung naging resulta ng tunay na pagsamba ng isang tao. Dalawa lang yan, pero nagpayanig na ng pundasyon ng kinalalagyan po nila. Ano pa kaya na ang bawat isa sa atin ay sabay-sabay tayong magpupuri ng may tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Hindi natin mayayanig ang isang bagay kung ang pagpupuri natin ay mababaw. Kung gusto mong may mayanig sa buhay mo, may matanggal sa buhay mo, may tanikalang malaglag sa buhay mo, kailangan mo ng tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Make it sure na sa tuwing tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon, magkakaroon ng matinding pagyanig sa buhay po natin. Sayang ang pagpupuring ginagawa mo kung mababaw lang. Walang tanikalang malalaglag sa mababaw na pagpupuri. Tularan po natin si Pablo at si Silas mga kapatid nang sila'y magkaroon ng dalisay na pagsamba sa ating Panginoon. Ang kanilang pagpupuri, ang kanilang pag-aawitan ang nagdala ng isang matinding pagyanig sa pundasyon ng kanilang kinalalagyan. Hallelujah. Siguraduhin po natin mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagpupuri, lumalapit sa ating Panginoon, merong nayayanig sa atin. Hayaang yanigin ng ating pagpupuri yung problema na meron tayo. Kaya mo yan. Tandaan natin, yung kalagayan, sitwasyon po mga kapatid ni Paul and Silas, puro sila pasa, puro sila sugat,
puro sila bangas, puro sila bukol, puro kung gutay-gutay ang mga damit nila. Hindi po basihan ang sitwasyon mo sa buhay para magpuri ka. Hindi po nakadepende po sa kondisyon ng iyong katawan. Kasi akala nila minsan, masarap talagang magpuri pag maani. Pag wala kang nararamdaman. Kasi nakakatalong ka, nakakasabay ka sa mga thunders natin. Nakakasabay po tayo sa mga medyo bata-bata. Pag nagtalon sila, makakatalon din tayo kasi maganda yung kondisyon ng katawan natin eh. Pero, mas maganda mga kapatid, na kahit pa sa mahirap na panahon, sitwasyon, pagkakataon ng buhay natin, hindi nagbabago yung pagsamba po natin. Hayaan mga kapatid, na kahit tayo ay sugatan, na kahit tayo mga kapatid ay duguan, na kahit tayo ay puro problema, marunong pa rin tayong magpuri sa ating Panginoon, magbalik ng pagsamba sa ating Diyos, upang yanigin natin ang mga problema na meron po tayo. Hayaang yanigin ng ating pagpupuri ang mga pagsubok sa ating harapan. Hayaang yanigin ang ating sitwasyon o ng pagpupuri natin ang mga nakatanikala natin. Yes, yes, Lord. Praise Mga tanikalang nagpipigil sa atin. Hallelujah. Let our chains break as we worship Him. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga pagkakataon po kasi mahirap talagang magpuri. Oo, mahirap magpuri. Pero mas piliin mo magpuri sa ating Panginoon. Kahit gaano pa kahirap ng sitwasyon ng buhay, kahit ano bang kahirap na sitwasyon ng pananampalataya, mas piliin mo pa rin magpuri sa ating Panginoon. Sabi ko kanina, para lang yung, makina. Papainitin mo muna. Amen. Magpipray ka muna. Kakausapin mo muna ang ating Panginoon habang tayo ay dire-diretso na nagpupuri sa ating Panginoon, nananalangin sa ating Panginoon, nakikipag-usap sa ating Panginoon. Maya-maya mararamdaman mo na tumutulo na ang iyong luha, mga kapatid. Nararamdaman mo na nandyan na ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Nandyan na yung apoy na galing sa ating Panginoon. Hindi mo na maiisip ang mga problema at mga sitwasyon. Hallelujah, sa iyong inaharap. Was ang ating Panginoon. Ang kanyang presensya ay nakalukob na sa atin. Hallelujah, hindi mo na iisipin ang mga bagay na yan, kundi ang iisipin natin, paano ko pa pupurihin ang ating Panginoon sa gitna ng kahirapan? Paano ko pa mas pasasalamatan ang ating Panginoon sa gitna ng kahirapan? Paano pa natin mapapasaya ang ating Panginoon na kahit tayo ay nahihirapan na? Yun yung pinakamasarap na bagay, mga kapatid, na naglilingkod tayo sa ating Panginoon, na yung pagpupuri natin kapag naging totoo. Kapag naging totoo yung pagpupuri po natin, walang makakapigil po sa atin. Amen. Hallelujah. Hayaan ang inyong pagpupuri at pagsigaw ay magpagiba ng mga Jericho sa buhay po natin. Hallelujah. Hayaan, mga kapatid, ng inyong pagsamba ay magbigay ng katagumpayan katulad ng Gideon. Sa panahon ni Gideon, mga kapatid. Kasi marami tayong Jericho sa buhay natin. Maraming mga Gideon. Yung mga Jericho yan, ikutan mo lang yan ng pagsamba. Hindi mo alam, kahit isang buwan, ilang araw, panalangin mo lang. Purihin mo lang ang ating Panginoon, ikutan mo lang yan. Hanggat maya-maya, hindi mo na nakikita. Meron ng pagyanig na nagaganap, na bumabagsak na pala ang mga Jericho sa buhay mo, mga kapatid. At nakikita mo, nandito na ang kasagutan ng ating Panginoon. Kumikilos na ang ating Diyos. Hallelujah! Ang pagpupuring hindi napuputol ay maraming ginigibang mga Jericho sa kanyang buhay. Hallelujah! Kaya hayaan na, mga kapatid, na ang ating pagpupuri ay hindi maputol at hindi putulin ng mga sitwasyon sa buhay po natin.
Patuloy lang natin purihin ang ating Panginoon at walang sawa ang ating Diyos. Nagigibain yung mga bagay, tatanggalin yung mga tanikala, mga kapatid, na nagpipigil po sa atin. Hayaan na ang ating pagpupuri araw-araw. Hindi man ganun kainit, pero wag mong puputulin. Hallelujah, ang pagpupuri mo. Lagi kang magtaas ng kamay sa ating Panginoon. Lagi kang manalangin sa ating Panginoon. Lagi po tayong tumawag sa ating Panginoon. Meron man tayong kailangan o wala, magpuri tayo sa ating Diyos dahil yan po ang buhay po natin, ang sumamba sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam natin yung may Gideon na istorya, di ba? Dahil din yan sa pagpupuri, kaya sila nanalo. Kaya pwede rin yung connected. Minsan mga kapatid, nahihirapan na tayo sa sitwasyon ng buhay natin. Hindi natin alam kung hakbang pa ba tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Kaliwa, kanan. Tayo ba'y mag-step forward? O tayo ba'y aatras? Kung gagawin natin yung mga sitwasyon, yung pagpupuri, malaki pong bagay ang nagagawa po nun. Di ba sila Gideon, mga kapatid? Hindi naman sila umatake. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan kung bakit sila nagkaroon ng katagumpayan. Amen. May mga sitwasyon minsan, mga kapatid, hallelujah, na kailangan mo lang magpuri. Kailangan mo lang magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit parang wala ka nang Lord, ano pa bang kailangan kong ipasalamat? Lord, ano pa ba yung mga prayer na dapat kong i-pray? Hindi, pag wala ka nang maisip, magpuri ka na lang. Kaysa mag-isip ka pa, magpuri ka na lang. Pasalamatan mo na lang ating Lord, salamat sa buhay. Lord, salamat dahil may lakas pa ako. Lord, salamat dahil niligtas mo ako. Lord, salamat dahil sa pananampalataya. Lord, marami tayong pwedeng pasalamatan sa ating Panginoon. Hallelujah. At kung wala ka na talagang magsabi, umiyak ka na lang sa ating Panginoon. Hayaan mo ang iyong Espiritu ang makipag-usap sa ating Diyos. Hallelujah. At makita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Magugulat ka na lang. Gigising ka ng isang araw. Hallelujah. Ng isang umaga na nandyan na ang kasagutan ng ating Panginoon. Dahil marunong kang magpuri at magtiwala sa ating Panginoon, ang Diyos na ang gumagawa, hallelujah, sa iyong buhay at gumagawa ng mga kaparaanan para ibigay sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Kaya yung pagpupuri, hindi po kailangan mawala sa atin yan. Hindi tayo pwedeng graduate dyan. Hindi tayo pwedeng ma-expiranan, mga kapatid, hanggat meron tayong lakas. Kailangan talagang magpuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan nating isigaw, hallelujah, ang pangalan ng ating Panginoon na may kasamang pagpapasalamat at pagpupuri. Kaya, yung tanong kanina, are you feeling pressured? Are you feeling hopeless? Are you feeling discouraged? Sa mga sitwasyon na yan, pagpupuri lang ang ating kailangan. Hallelujah! Wala na tayong ibang gagawin. Wala naman tayong magagawa kung wala tayo sa ating Panginoon. Purihin na lang natin ang ating Panginoon. That is the best way, hallelujah, para i-conquer natin ang mga bagay na nasa sa ating harapan at hayaan ang ating Panginoon ang magyanig ng mga sitwasyon ng buhay po natin para magkaroon po tayo ng isang magandang paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung ginawa ng ating Panginoon yan, kina Paul and Silas, iisa ang ating Panginoon. Nagagawin din po yan sa ating buhay, mga kapatid. Hindi man literal, hallelujah, pero gagawin ng ating Panginoon. Gagawa siya ng isang matinding pagyanig sa buhay po natin na talagang ikagigising ng ating pananampalataya. Kung babasahin po natin yung mga sumunod dyan, mga kapatid, pagkatapos ng magyanig, matanggal ang mga tanikala. Alam niyo mga kapatid, yung bumugbog sa kanilang gwardya, nabautismohan. Tumanggap sa ating Panginoon. Hallelujah! At isang magandang bagay na nagpupuri tayo sa ating Panginoon at hindi tayo tumitigil, merong nakikinabang na iba.
Hallelujah. Yung pagpupuri natin, tandaan nyo, hindi lang ikaw ang makikinabang dyan. Meron ding makikinabang na iba dyan, mga kapatid. Sa pagsamba mo, kahit hindi ka mag-mention ng pangalan, mga kapatid, meron pa rin makikinabang. Kasi ang pagpapala ng ating Panginoon, para yung ulan, hindi lang sa iyo, kundi sa mga nakapaligid sa iyo. Ganyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Kapag nagpala po siya, nag-o-overflow. Kaya magpuri lang tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. At makikita natin, dahil sa pagpupuri mo, yung iba nasasagot ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang kanilang mga panalangin dahil sa iyong pagpupuri. Ano pa kaya tayo ang magpuri lahat dito, mga kapatid? Grabe yung overflow na mangyayari, mga kapatid. Hallelujah, magkakaroon ng isang baha ng pagpupuri. Hallelujah, isang baha ng pagsamba. Hallelujah, maraming madadamay sa pagpupuri na ginagawa po natin. Maraming magkakaroon ng kasagutan. Maraming magkakaroon, mga kapatid, ng pagpapala. Dahil sa pagpupuri ng pagkakaisa po natin, nandiyan nasasagutin tayo ng ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Mahirap man ang sitwasyon ng buhay po natin. Kung hindi tayo titigil sa pagsamba, hindi rin titigil ang ating Panginoon sa paggawa sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, hallelujah, magpasalamat tayo lagi sa ating Panginoon na hindi tayo binibitawan ng ating Diyos. Hallelujah, magpasalamat kayo sa mga prayerful. Magpasalamat kayo sa mga worshipful. Magpasalamat kayo sa mga taong sumasamba. Magpasalamat kayo sa mga taong laging nananalangin na walang sawa, na minimension kayo sa kanilang panalangin. Hindi man nila sabihin yan, pero magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Lord, salamat sa pananampalataya ng taong ito. Nakakaroon ako, nababasbasan ako, nauulanan ako ng iyong pagpapala. At kung ma-realize mo na yan, Lord, nandito rin ako para maging pagpapala sa iba. Hallelujah! Yung pagpupuring ginagawa po natin, tandaan natin yan, hindi lang tayo ang makikinabang dyan. Sa pagbagsak ng Jericho, sino ang nakinabang? Hindi lang naman isa, kundi buong bayan ng ating Panginoon. At hanggang ngayon, mga kapatid, nakikinabang tayo dahil sa mga unang nagmananamba, hallelujah, ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos. Huwag kang titigil sa pagsamba. Huwag kang titigil sa pagpupuri dahil merong malaking bagay, may dakilang bagay na nangyayari sa tuwing ang tao ay nagpupuri sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin sa ating Diyos. Panginoong Hesus, muli nagpapasalamat po kami. Salamat sa lubos niyo pong pag-ibig, Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat, God. Hallelujah. Hallelujah, na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan. Hallelujah, kung paano ka namin sambahin, Panginoong Hesus. Lord, hallelujah, patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa po sa amin, Panginoong Hesus. Bagamat kami dumadaan sa mahihirap na sitwasyon, dumadaan kami, Panginoong Hesus, sa mga iba't ibang klase ng pagsubok sa pananampalataya at sa buhay na ito. Pero Lord, hallelujah, patuloy niyo po kaming turuan, God, hallelujah, kung paano sumamba, hallelujah, kung paano maglingkod, kung paano umawit, kung paano magpuri, Panginoong Hesus, sa gitna ng mahihirap na sitwasyon. Lord, patuloy niyo po kaming tulungan, Panginoon, kung sa amin lang, hindi namin kaya. Pero salamat, Panginoong Hesus, nandiyan ka na handang umalalay po sa amin, Panginoon. Kaya Lord, hallelujah, patuloy po namin ipinagkakatiwala ang aming sarili sa inyong mga kamay, Panginoon. Alam namin, God, hallelujah, na ang aming pagsamba ay hindi mawawalan ng saysay. Bagkus, Lord, hallelujah, katatagpuin mo ang aming mga puso, Panginoon, hallelujah. Kaya God, hallelujah, mas lalo mo pa kaming turuan, Panginoon, kung paano kasambahin ng lubos sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoong Hesus, at patuloy ka naming idinadakila at itinataas, hallelujah, ang iyong banal na pangalan. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah.